Magkaroon kaya ng pagbabago o lumamig ang tensyon sa West Philippine Sea after nitong Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na ginawa sa San Francisco, USA. Kaya ako na itatanong yan kasi nag-usap-usap sila doon at nagkita-kita na doon. Nandun si Pangulong Marcos Jr., nandun si President Xi Jinping, nandun si, siyempre, US President Joe Biden. Okay? Nandun din yung maraming mga bansa, katawan ng mga bansa na kaalyado ng Pilipinas at iba pa. Mahalaga kasi na maramdaman natin ang kapayapaan, katahimikan at development kapag sila nagmi-meeting-meeting at nag-uusap-usap. Mahalaga yon. Kaya ako na itatanong dahil kasi as of now, hindi pa nagbabago ang mga statement ng China official, especially ang kailang mga tagapagsalita tungkol sa patuloy nilang pagmamaliit at panghimasok sa West Philippine Sea na pag-aari ng Pilipinas, kaya nga exclusive economic zone. Kaya nga yung tanong, dapat ay maramdaman natin ang epekto ng kailang pag-uusap. O talaga namang hindi magbabago ito dahil kasi yan namang China, iba talaga ang kultura nila, iba yung style nila, at yung kanilang kawalan ng respeto sa maliliit na bansa at kawalang respeto sa international law. Makukuha ba yun sa meeting? Makukuha ba yun sa, anong tawag yan? Meeting, pakiusap, or summit? Palagay ko mahirap. Iba kasi talaga sila eh. Hindi po sila katulad ng mga bansang merong malayang demokrasya. Mga bansang merong malayang respeto sa international court at international law. Ang China ay hindi po ganun eh. Yan ang dahilan. Yung sa tanong natin, yun na din ang dahilan kung dumating yung panahon na lalo pang uminit ang sitwasyon. Kasi until now, ang laging sinasabi nila, tayo ang nanghimasok sa kanilang lugar kahit na exclusive economic zone at tayo pa rin ang pinapaalis doon. Di ba? So hindi ho natitinag, madalit sabi. Pero ang maganda nito, kahit anong meeting, pinaninindigan ni Pangulong Marcos, atin yan. Di ba? ASEAN meeting, international meeting, o kung saan man summit yan, yan ang paninindigan ng Pangulo. Yan naman ang maganda. Dahil hindi nagbago, consistent si Pangulong Marcos na yan ay panindigan. Kaya dapat tayo, mga Pilipino, manatili rin, mas palakasin pa natin ang pagsuporta sa gobyerno at panindigan ito. Ang gobyernong maghahawak sa atin na hindi maninindigan sa ating teritoryo, huwag nating susuportahan yan. Kaya nga mahalaga yung 2025 at 2028 eleksyon. Bakit tayo maglalagay ng mga national official mula congressman, senador at vice president, presidente kung hindi naman kayang ilaban ang teritoryo ng bansa? Doon yun ang ating magiging basihan dyan. Lahat naman sila mayroong qualification na maghawak sa posisyon kapag ka-eleksyon na. Wala namang aaming hindi nila kaya yan eh. Pero yung issue ng West Philippine Sea, dalahin na natin yan sa lahat ng eleksyon sa darating sa ating bayan. Kasi mahalaga yon. Para itong sinimulan ni Pangulong Marcos na na-establish na globally na pinanindigan natin ang West Philippine Sea, dapat tuloy-tuloy yan. Kasi hindi naman matatapos ito sa panahong ito eh. Maaaring marami pang administrasyon ang dadaan. Marami ring administrasyon ang dadaan sa China. Pero yung style nila, mahirap eh. Mahirap pakibagayan kasi parang salitang kanto, sarado na ang isip nila na kanila yun. Wala silang pakialam sa batas ng ibang lahi, batas ng ibang bansa, at yung international law, tinatawag natin. Yun ang malupit. Kaya dapat tuloy-tuloy lang. Hindi nagtagumpay ang China sa kailang disinformation campaign na ginamit ang mga Pilipino dahil hindi naman tumaas ang percentage ng mga Pilipinong kakampi nila o kumakampi sa kanila. Kahit na maraming mga media fora, mga media
or business or ano ba yan, political analyst na kailang ginamit or social media na kailang ginamit, hindi pa rin ho nakumbinsi ang maraming Pilipino. Majority ng mga Pilipino naninindigan ahatin yan. Kaya nakakatuwa. Magbasa kayo sa mga comment ng lahat ng balitaan at anumang usapan. Kahit na hindi pangkaraniwang issue ito or kahit na hindi masyadong arok ng masang Pilipino ang topic na ito, pero pag tinanong mo, payag ka ba kuhanin sa atin ng China ang ating teritoryo? Ang sagot nila, hindi. Ganun kaagad. Pag mayroong narinig sila na kampanya ay parang ipamigay na natin ito or wala tayong laban dito, ayaw din nila. Pinaninindigan talaga ang atin. Yan ang maganda. Yan yung information dissemination na tama. Kumbinsihin ang Pilipino dito at sa abroad, panindigan yan. Yun po yung mahalaga. Kasi tulad ng aking binanggit sa nakaraang mga video na parang may mga pagkakataon lumalamig. May pagkakataon na parang nalilihis na yung balita. Naku, huwag tayong papayag dyan. Ang kaunting paglilihis or nakakita ang China na sila'y nagkakaroon ng pagkakataon na makabutas uli sa atin, itutuloy-tuloy nila yan. Sasamantalahin nila ang katahimikan natin at sasamantalahin nila yung lumalamig na isyu. Kaya kailangan hindi man natin painitin, maging aware lang tayo, maging vigilant lang, maging consistent sa paninindigan atin ang teritoryo sa sakop ng exclusive economic zone. At yung pag-develop sa Palawan, yung ating pag-asa, yung pag-develop doon sa airport doon, ginawa na. Nagtayo na rin tayo ng naval base doon sa isang maliit na isla na sakop ng Batanes. Hawak na yan ng ating Navy. Ayan, tuloy-tuloy na yan. Yung EDCA site, Enhanced Defense Cooperation Agreement, a military exercise, kailangan ng temporary military camp. Tuloy-tuloy na po na ginagawa yan sa maraming parte sa Luzon, especially sa Northern Luzon. Kung yung mga babalitaan na naalaala, 2 days ago yata, mayroong live fire exercise ang mga sundalong Amerikano at ang mga Pilipino dyan po sa may parte ng Ilocos na malapit sa West Philippine Sea, sa karagatan ng West Philippine Sea. Live na military exercise talaga yun. Nagpapaputok sila doon bilang drill, bilang exercise lang yan. So, malaking tulong po yung ganyan. Pag mayroong presensya ng pwersa ng ating militar sa paligid ng West Philippine Sea, sa suporta ng Amerika dahil sa merong EDCA, at yan po'y lalaki pa pagdating ng 2022, malaking bagay yan. Kaya nga kung tayo lang ay pabigla-bigla sa dami na nag-o-offer na bansa, tulad ng Canada, tulad ng Japan, tulad ng Australia, tulad ng South Korea at ng iba pang bansa na gustong makipag-military exercise sa atin, napakaganda niyan. Pero hindi ho binibigla. Ang style ng ating gobyerno, dahan-dahan. O ito muna, sa US muna tayo. Sunod China. Sunod China? Sunod ay Japan. Kung ano siguro ganon. Pero nung nakaraan, kung yung mga gunita, nagkasabay na yung tinatawag na naval base exercise ng 7 mga bansa. Pinagsabay-sabay na sa dagat, karagatan ng Pilipinas. So yan po yun. Yan ay nagpapataas ng moral sa ating mga kawal o sundalo. Kaya nga, lagi ko sinasabi, yung ating mga sundalo, huwag niyong gamitin sa isyong pampolitika, nakapokus sila sa seguridad ng ating bansa. Kaya ating suportahan, tulungan natin ang ating mga sundalo na mga magigiting na Pilipino hanggang sa huling patak ng kanilang dugo, kanilang ipaglalaban ang property ng Pilipinas.